Hello po! Welcome po ulit sa YouTube channel namin. Dito po sa video na to, ipapakita po namin sa inyo kung paano po kami nag-car camping sa Samal Island. Kung magkano po ang aabutin kung itatawid nyo po ang inyong mga sasakyan papuntang island. Tara po, samahan nyo po kami sa aming episode 4 sa aming paglalakbay. Update mga kabady, time check po muna tayo, 6:55 AM. At nandito po tayo sa Bunawan, Davao. Nag-uumpisa na po mag-build up ang traffic kahit sobrang aga pa lang. Update tayo mga badi, 7:18 ng umaga. Nasa Saksa na po tayo. Malapit na tayo sa port ng Dabsam. Mga kabady, nandito na po tayo sa Samal Ferry Wharf sa Sasa, Davao. Time check po muna tayo sa pagdating natin. It's 7:25. Sana po makatawid tayo kaagad sa island para hindi na tayo masyado mag-intay dito. Excited na rin po ako makita ang Samal since first time ko rin po pumunta dito sa lugar na to. Marami po ako nakikitang reviews na maganda po talaga ang beach nila. Pagpasok niyo po dito sa Ferry Wharf ng papuntang Samal, mapapansin niyo po na organize ang pila ng mga sasakyan na papunta sa Roro. At one at a time, hindi po nagsisiksikan pasakay sa ferries. Hindi nyo na po kailangan bumaba ng mga sasakyan nyo para mag-process ng tickets nyo ng pasakay sa Roro. Hindi na rin po kami hiningian ng ORCR dito. Bali po dito na po sa booth na to magbabayad kayo ng ticket nyo. Mga kabady, ang total na binayaran po naming dalawa is 250 pesos kasama na po yung sasakyan. Tinanong din po namin sa cashier kung ilan oras po ang magiging biyahe ng pagtawid. Ang sabi po niya is mga 10 to 15 minutes lang po, mabilis lang po daw. Kasi malapit lang. Pag wala naman po kayong dalang sasakyan, nasa kabila po yung pila ng mga pang-passengers po. Ang kinagandahan po dito is once mapuno yung Roro, aalis na rin po kaagad at meron pong isang nakaantabay para sa panibagong mga pasahero. Continuous po ang biyahe ng tawid papuntang island. Mabilis po ang proseso ng pagpunta po ng Samal. Sa tingin ko po mapapatagalan po kayo kung masyadong marami po talaga ang guest na papunta ng Samal. Sobrang organized po at ang ganda po ng proseso ng port nila. Tara mga kabady at tayo na po ang next na sasakay sa Roro. Dito mga kabady, ang ganda rin po ng diskarte ng pagsakay at pagbaba ng Roro. Roll on, roll off po, nakapila din kayo sa loob ng barko para paglabas, dire-diretso rin po kayo. Ang galing po, hassle free. Simula pagkuha ng ticket nyo hanggang sa pagsakay ng barko hanggang sa pagbaba, sobrang dali lang po. Ang sabi po ni Pleng, meron pong ginagawa ng tulay from Davao patawid papuntang Samal. Kung matapos na po ang tulay, mas mapapadali po ang mga turista na pumunta at bumalik po sa Samal Island. Mga kabady, doon po sa taas, yun yung mga passengers. May mga upuan po doon na pwede kayong umupo muna habang iniintay na makarating sa Samal. Mabilis lang naman daw po ang biyahe natin. Aabutin lang po ng mga 10, 15 to 20 minutes po max. Nasa island na po tayo. Time check mga badi, 8:07. Nasa Samal na po tayo. Hanap po tayo mga kabady ng resort na pwede natin makapag-car campingan. Saktong-sakto, maganda din ang panahon, hindi umuulan. Pero bago ang lahat, hanap daw po muna tayo ng gasolinahan para pakainin muna si Buddy kasi nagugutom na. Madami pa rin po talagang guest na pumupunta dito sa Samal kahit weekdays po ito. Sakto mga kabady, paglabas mismo ng port, meron pong Phoenix na gasolinahan. Pag-gas po muna tayo. Mga kabady, ang total gas po na inabot natin is 1,329 at nakaka 999 kilometers na po tayo total ng binyahe natin simula episode 1 mga kabady. Pagkatapos po natin magpagasolina, nag-search po kami sa internet kung saan po tayo makakapag-car camping dito sa Samal Island. Ang most suggested po na nakita namin sa internet is yung Kaputian Resort. Yung Kaputian Beach Park na resort, about 24 kilometers ang layo niya sa Samal Ferry Terminal. Sa Kaputian Beach Park nyo rin po makikita
makikita yung signage na I Love Samal. Mga kabady, kung mapapansin nyo po yung mga daan dito sa Samal Island is lahat sementado. Kaya kung magdadala po kayo ng sarili nyong service, hindi po kayo mahihirapan. Kung tatanungin nyo rin po ako about sa data internet, malakas din po ang Smart at Globe dito. Habang dire-diretso at binabaybay namin ang daan, nakita na namin yung signage ng Kaputian Resort. Mga kabady, malapit na po tayo sa ating destinasyon. Habang palapit at palapit tayo, nagiging mas lalong excited na ako makita yung dagat nila dito. Medyo makulimlim po ang langit. Sana po hindi umulan. Mga kabady, mararamdaman mo na talaga na palapit na tayo sa resort kasi yung daan, di ba kadalasan pag papunta na ng resort, medyo malupa na. Tuloy po natin baybayin kung nasaan po ang location ng Kaputian Beach Park. Doon po sa may unahan, may nakita po kaming pila ng mga sasakyan at mukhang nandito na nga tayo sa Kaputian. Pipila po tayo dito sa mga sasakyan at paparada muna para makapagtanong. Bawal po pumarada dito dahil masikip po ang daan. Pero sinaglitan lang po ni Pleng para makapagtanong kung saan po yung Kaputian. At tama po tayo dito sa gawing kanan natin. Ito na po pala yung Kaputian Beach Park. Lumapit po sa amin yung guard at tinanapan po kami ng ticket at gate pass. Kailangan po pala bago pumasok dito, meron ka ng ticket at gate pass na nabayaran nyo na sa rent nyo sa kung ilang araw kayo magsistay. Tinuro po ni Kuya Guard kung saan po kukuha ng ticket at gate pass, pati pagbayad po ng environmental fee, dun daw po sa may pangatlong gate. At ito po, dali-dali na po namin pupuntahan para po makapasok na tayo sa resort. Ang total po na binayaran namin is 500 pesos. Ang 400 po dyan is yung stay nyo for overnight, good for 2 person, plus 100 pesos po sa tent. Kung lokal po kayo sa island at residente kayo sa Samal, ang singil po nila sa tent for each is 20 pesos. Halika na mga kabady, pasok na tayo sa loob. Malayo pa lang natatanaw ko na yung kulay ng dagat, blue na blue. At mga oras na to ay talagang umaraw na. Hay, salamat, hindi tumuloy ang ulan kanina. Nagbabadya kasi. Pero siguro mamaya pa kami maliligo ng hapon. Magpre-prepare muna kami ng aming mga gamit. Mga kabady, nakikita nyo po dun sa dulo, blue na blue yung dagat, napakaganda. Medyo maraming guests itong araw na to. Site-site muna tayo kung saan tayo pwedeng makapwesto pagka-carp campingan natin. Lako, punong-puno po yung parking. Ayan, may umalis. Buti na lang umalis yung van, wala na tayong ibang areang mapepwestohan. Hindi po muna kami naligo dahil pin-repair po muna namin yung kakainin namin ngayon dahil lunch na rin po. Hindi na rin po kasi kami nakadaan ng palengke nila dito. Bali po yung kakainin po namin, yung tira pa rin po namin na lechon. Pinrito po siya ni Pleng at pinaresan po namin siya ng pansit canton. Tara mga kabady, kain po muna tayo. Kahit pansit canton lang po yung kakainin namin, basta ganito po ang view, para ka na lang rin pong kumain sa buffet. Tama po ang review nila. Ang sand po nila dito is pinong-pino at sobrang puti. Mamaya ka sa akin dagat, i-experience talaga kita. Pero ngayon, kakain muna ako dahil gutom na gutom na. Ang lahat po ng ito ay si Pleng ang nag-prepare, siya po ang nagluto. Mahilig po talaga yan magluto-luto at ang gusto niya siya lang mag-isa para hindi siya naiistorbo. Bago ang lahat, magdasal po muna tayo bago kumain. Pasasalamat po sa ating munting pagsasaluhan. Medyo marami-rami po yung langaw, siguro po kasi sa kabila may mga nag-iihaw ng isda. Sana all may isda, pahingi! Joke lang. May ginawa na nga tricks dito si Pleng nakakatawa. Mahiniwalay si Pleng na karne para doon sana datapo yung mga langaw. Pero mauutak yung langaw, ayaw nila yon, madumi na raw kasi nila pagsasahig. Kaya doon pa rin sila dumatapo sa kinakainan namin. Kaya ang ginawa na lang naming paraan, tinatakpan namin yung kinakainan namin bawat kuha namin. Madamot kami langaw, pansit kanto na nga lang, aagawan nyo pa kami. Meron na nga binigay si Pleng sa inyo ayaw nyo naman kainin. Tara mga kabady, kain na tayo para makapag-swimming na tayo mamaya-maya. Mga kabady, medyo umaambon-ambon na nito. Hindi naman po kami nababasa kasi nasa ilalim po kami ng puno. Ipapakita ko po sa inyo yung dinner namin mga kabady. Bumili lang po si Pleng ng isang buong lechon manok na aming pagsasaluhan. At dahil medyo umaambon-ambon na, meron naman po kaming stock na groceries at nagluto po siya ng
Lucky Me Noodles. Masarap po ito sa maulan na panahon at nilagyan po niya yan ng itlog. Isang piraso lang po yan, pinaghatian na lang po namin. Medyo busog pa rin po kasi kami dahil sa kinain natin kaninang tinanghalian. Hindi rin po pala ako nakaligo kaninang hapon sa beach. Kasi po pagkatapos namin kumain kanina, nakapag-siesta ako dahil sa presko ng hangin. Sabayan pa ng tunog ng waves. Kaya kusang pipikit talaga ang mata mo. Nakatulog ang person. Ito na nga, habang kumakain kami sa likod ni Buddy, tuluyan nang bumagsak yung ulan. Hindi na kinayanan ng mga dahon ng puno para harangan yung ulan para hindi kami mabasa. Kaya humanap kami ng cottage na pwede namin pagsisilungan habang itutuloy namin yung aming pagkakain ng dinner. Na-match yung kinakain namin na noodles sa maulan na gabi. Dito po sa Kaputian Beach Park, matatagpuan yung signage na I Love Samal kung gusto nyo po magpa-picture-picture. Papaliparan po ni Picoy para mapakita po sa inyo kung gaano kaganda ang beach dito sa Samal Island. Sa sobrang linaw at linis ng tubig, minsan may mga isda rin po kayong makakasama habang naglalangoy-langoy kayo. Grabe ang ganda dito, kaya po pala ang daming turistang nagbabakasyon dito sa Samal Island. Sayang kung marami pang oras, maganda sana magstay pa dito kaso marami pa po tayong destinasyon na kailangan puntahan. Ang napansin ko po dito sa side na pinagpuntahan namin ng car camping, wala pong mga water activities. Hindi na po namin naikot yung buong island, baka po sa ibang resort may mga offer sila ng mga water activities. Hindi ko po sure sa iba pero dito sa Kaputian wala po kaming nakita. Perfect po ito sa family bonding, sa magbabarkada, team building. Makakapag-focus po kayo sa mga kasama nyo. Tara mga kabady, alis na po tayo at pupunta na po tayo sa susunod natin destinasyon. Dito po sa side na to, dito talaga yung mga nagka-car camping. Madami din po nag-overnight dito. Kagabi po, ang ganda po sana mag-stargazing. Kaso umulan kaya maaga din kami natulog. Mga kabady, kung nakikita nyo po yung sa dulo, yung may green na tent. Doon naman po na side is puro pitching ng tent na area. Wala pong parking sa side na yon. Mga kabady, ngayon ko lang rin napansin na marami po pala talaga nag-overnight kagabi. Maulan po kasi yung gabi kaya siguro sa loob din po sila ng mga sasakyan nila natulog. Yung public CR po pala ng Kaputian Resort is nandyan din po sa side ng pitching area. Alam nyo po mga kabady, safe po dito sa Kaputian Beach Park. Parati po kasi nakasarado yung gate nila dito. Kaya po yung mga papasok po ng mga tao dito sa Kaputian Beach Park is yung mga guest po na naka-check-in. Katulad po kagabi, mga around 6 to 7. May patrol po ng pulis na nakaparada dito sa loob mismo ng resort. Nagro-ronda po sila at nagbabantay sa mga resorts. Tara mga kabady, malapit na rin po tayo dito sa Samal Ferry Port. Babalik na po tayo papunta dun sa Sasa, Davao. Pero ipapakita ko po muna sa inyo kung ano po yung sistema, kung paano pabalik po doon. Pero bago ang lahat mga kabady, time check muna tayo. Alas 8 po ito ng umaga. Inagahan po talaga namin umalis kasi medyo malayo-layo po yung susunod nating destinasyon. Dito po sa Samal Ferry Port, same lang rin po dun sa Sasa Ferry Port. Bale, isang linya lang rin po kayo pagkukuha ng mga ticket at hindi nyo na po kailangan bumaba ng mga sasakyan nyo po. Ito po pala yung rate kung magsasakay kayo ng mga tricycle, mga motor, mga 10-wheelers truck. Pero dito po sa dala natin na 4-wheelers, pare-parehas lang po ang rate nila. Napaka-convenient po talaga bumisita dito sa Samal Island. Hindi nyo na po kailangan bumaba ng sasakyan, dire-diretso na kayo. Mga kabady, ito po yung total na binayaran natin dito sa pagbalik. Parehas lang rin po yung rate sa kabila, 250 po. Bali, ang total po mababayaran ninyo is 500, balikan na po yun. Sa pagsakay naman po ng Roro, same lang rin po. Isa-isa ang pagsakay at nakapila rin po kayo sa loob ng barko para paglabas po, isa-isa rin po kayong palalabasin. Ang ganda po dito talaga sa Samal Island. Hindi ko man po na-enjoy yung gabi kasi maulan. Bumawi naman po yung kagandahan ngayong umaga kasi maaraw. Babalikan po namin tong island na to at sa susunod po, medyo tatagalan na po namin ang pagstay. At ngayon po mga kabady, nakarating na po tayo dito sa may Sasa Ferry Wharf. Time check po muna tayo, 8:35 AM. Sa mga kabady po natin na nanonood dyan,
Sana po makabisita rin po kayo dito sa Samal Island. Tayo po, paalis na po tayo dito sa Ferry Wharf. Kung mapapansin nyo po, dun po sa kabila ang haba po ng pila. Mga patawid pa po ng papuntang Samal. Ngayon po naiintindihan ko na kung bakit ang dami po talaga nagpupunta sa Samal Island dahil napakaganda ng island na to. Oo nga pala mga kabady, pasensya na po kung medyo natagalan kami sa pag-upload ng next episode namin. May importante po kaming inasikaso dahil graduation din po ng kapatid ko. Hayaan niyo po mga kabady, ngayon tapos na po ang graduation niya, mapapadalas na po tayo ulit sa pag-upload ng ating mga biyahe. Abangan niyo po yung susunod namin destinasyon at sigurado po magugustuhan niyo yun. Salamat po sa panonood mga kabady! Bye-bye po! Abangan niyo po ang episode 5 natin!